So, sa ating pong tema ngayong linggo, ang ating pong tema ay maging asin at ilaw ng sanlibutan. Ayan. So, dito po sa paggamit ng kasi ang ating month na tema ngayong December, maging saksi sa pag-ibig ng Diyos. So, ngayong linggo naman ang pag-usapan, maging asin at ilaw ng sanlibutan. At ang ating passage ay sa Matthew chapter 5, verse 13 to 16. Ayan. So, yung pong binanggit ng Panginoon dito, ayan po sabi sa English, you are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Sa verse 14, sabi niya, you are the light of the world. Pansinin ninyo, ginamit ng Lord ay para magkapareho, earth at saka world, no? Ayan. So a town is built on a hill cannot be hidden, neither do people light a lamp and put it under the bowl. Instead, they put it on its stand and gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, itong mga ito ay matagal na nating nabasa, narinig sa ibang mga sa Bible study, sa preaching. But today, siguro may mga bagong mga pag-unawa ang gusto iparating kung bakit ito ay muli nating mapapakinggan sa pamamagitan ng preaching na ito. So, dalawa pong napakahalagang elements ang binanggit po ng ating Panginoon. Salt at saka light. Ito po ay common sa bawat tahanan. Sino pong bahay na dito ang walang asin at saka ilaw? Lahat po tayo meron, tama. So, common, ibig sabihin ay pwedeng mag-remind sa atin from time to time kung ano ba ang pagkatawag ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. So yan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay lalapit sa inyo na hihingi ng patnubay sa pamamagitan po ng pangunguna ng Banal na Espiritu. Panginoon, ito po yung unang mga bahagi ng iyo pong Sermon on the Mount na nagtuturo patungkol po sa kingdom ethics o yung paano ba dapat mamumuhay ang mamamayan ng inyong kaharian. At ito po'y tumutukoy sa lahat ng mga mananampalataya from the time na napapakinggan ito hanggang sa time na amin pong pinag-uusapan o aming pagbabahaginan sa umagang ito. Nihiling ko po ang pagtuturo ng Banal na Espiritu na siyang naging gabay sa mga naunang mananampalataya para upang lalong maintindihan at sa huli ay makita ang aming sarili sa kung paano po ang mga elements na to ay inihahalo sa mga dapat paglagyan upang magkaroon ng epekto, Panginoon. At iyon po yung naisin po ninyo na maunawa namin. Ano yung magiging effect namin sa mundong ito na makapaghahatid ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. At hayaan niyo po maunawa namin ito sa pag-uusap na to, sa pangangaral na to, sa tulong ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. So unahin natin yung salt of the earth. Makikita niyo po yung sa picture natin. Yan po ay asin na makikita po sa Dead Sea. No? Sa Dead Sea, yung sa Israel, sa lugar po ng Middle East ay meron po nito. Ito po ay napakataas ng kanyang salinity. At ang asin na po ito ay hindi katulad ng asin natin na meron tayo sa bahay. May mga components po siya na napaka-importante kung bakit po siya ginamit na illustration ng Panginoon. Sapagkat nung panahon na yon, naiintindihan ng mga readers o naiintindihan ng mga nakikinig sa Kanya kung gaano ka-importante ang asin. No? Sa panahon natin ngayon, pwede nang gumamit ng toyo, ng patis, ng bagoong, pero sa kanila, ito ang madalas at hindi lang ito ginagamit sa pagluluto. Napakadami pa lang napakadaming mahalagang chemical components
ang asin na ito na ginamit na illustration ng Panginoon para mas maintindihan ng makikinig sa Kanya kung anong klaseng component ang makikita sa isang follower of Christ na isiniscatter dito sa mundong ito. Ano? So, sabi niya sa verse 13, "You are the salt of the earth." Pansinin ninyo, ginamit dyan ng Panginoon ay earth. No? So, meron pong pagpapakahulugan ng Panginoon. Sa kabila ay world, sa light. Meron bang diferensya pag sinabing earth at saka world? Yan. But if the salt loses its saltiness, isang question din po ito na dapat nating ma-determine, nawawala ba ang alat ng asin? At paano siya mawawala ng silbi? Ayan, pag-usapan natin. And how it can be made salty again. It's no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. So, sabi rito sa Luke, no, nagbigay din po ang Panginoon sa pamamagitan naman ni Lucas, salt is good. Ayan, so yung word na to, alam na alam ng mga nakikinig sa Panginoon kung ano ang benefit at ganda o ano ang dinudulot ng mga benepisyo ng asin na to na hindi natin makikita pa sa ating lugar ngayon. Sapagkat ang binabanggit na asin ng Panginoon ay yung nanggagaling doon sa Dead Sea, no? Noong uri kasi ito ay napakaraming chemical components na talagang napakaraming use pala, napakaraming gamit pala ito sa kanilang kapanahunan. Kasi ang alam lang natin sa panahon natin, pampalasa sa pagkain, wag lang sosobrahan. Tapos sa kanila walang iodized yung salt, tayo meron, may iodine. Tapos, hindi lang pampalasa, sa atin alam natin preservative din yan kasi nilalagay sa food. Actually, yun din ang dahilan kung bakit po sila ay nag-iimbak ng asin sa bahay nila kasi wala pang refrigerator nung time na yon. So, binababad nila sa asin yung kanilang mga food para hindi pasukin ng mga bakterya. Ayan. At nung tiningnan ko po at ni-research ko, ito pala yung gamit niya. A preservative, texture enhancer, flavor enhancer, nutrient source or fertilizer. Ngayon ko lang na-discover fertilizer, a binder or color enhancer. Ang dami palang use. Pero pansin ninyo, madalas ginamit dyan, enhancer. Nakita nyo? Sabihin, pinapaganda pa niya lalo, pinaayos pa niya lalo. Alam ba, sa preservative, alam na natin yan. Pero yung texture enhancer, ito pala, kapag ka po nagagawa kayo ng mga processed food, nilalagyan ng salt, para po lalong maging intact yung meat na hindi siya magkakalat-kalat kapag tumatagal. Katulad po ng tuyo. Tingnan nyo ang nangyayari sa tuyo pag binabad sa asin. Di ba malambot ang flesh ng fish? Tumitigas siya. Nagiging nababind siya at hindi nag-spread yung kanyang meat. Tama. Kailangan pa ibabad uli sa tubig yung tuyo para medyo lumambot siya. Di ba? So, yun pala yung Pero may mas malalim pa palang dahilan ang Panginoon bakit niya ginamit itong salt na to na matatagpuan lamang doon sa Dead Sea. At masagana po sila sa salt doon. Dito sa atin, pumunta kayo sa Kawit, marami dyan. Pero medyo madumi na kasi galing sa Manila Bay yun. So, nakapunta na ba kayo sa bukid? Parang bukid yun eh. Tapos, may dadaluyan ng tubig galing sa dagat, may pansala, papasok siya doon sa maliliit na parang boxes. And then, pag masikat ang araw, kinakayod nila yon. Kakayurin, tapos ilalagay sa sako. So, yun. Ganun din ang ginagawa nila. Sabi ng Panginoon sa Luke, salt is good, but if salt has lost its taste, mawawalan ba talaga siya? Pwede. Kapag na-mix siya sa mas malaki at mas maraming volume ng katulad ba, minix nyo ay isang kutsara sa isang drum na tubig, may lasa pa ba yun? Mawawalan siya ng taste. How shall its saltiness be restored? Wala na. Pag na-mix siya sa mas malaking volume,
hindi na marirestore ang kanyang, kahit ibilad mo uli sa araw yan, hindi na yan marirestore. It is of no use either for the soil or for the manure pile. Pansinin po ninyo, bakit ginamit ng Panginoon ang salitang soil or manure pile? Mamaya, pag-aaralan natin, no? Ginamit niya ito kasi ginagamit din po talaga nila ito bilang fertilizer. And it is thrown away, who has ears, hear, let him hear. So yan, no? Yan. Why did Jesus use salt as his object of lesson? So makikita natin, meron siyang ang mga major minerals na makukuha po doon sa salt na nakukuha sa Dead Sea. Meron siyang magnesium, meron siyang calcium, sodium, potassium, and bromide. Lahat po ng ito ay mga chemicals na ginagamit sa farming. Nakanyo? Ginagamit sa farming. Pagkatapos, ito po ay ginagamit din po at inihahalo para sa mga beauty products. Pampaganda ng, pampaliit ng pores ng skin at pampa-enhance ng skin, pampa-glow. Bukan nga natin maglagay ng asin mamaya. Pero iba po kasi yung asin na binabanggit ng Panginoon. No? Yan po ay, it enhance skin hydration, reduces inflammation, and supports skin health. It is commonly used for plant fertilizer because of the presence of high potassium content. So, siyempre ang Panginoon maalam siya sa lahat. Hindi naman siya chemist, pero alam niya ang mga component na to at naiintindihan ng mga hearers niya para mas maintindihan nila kung sino sila na sinasabi ng Panginoon, you are the salt of the earth. Ngayon, tayo ang sinasabihan ngayon ng Panginoon kasi wala na yung mga crowd, no? Wala na ang mga disciples, but we are now the disciples of the Lord Jesus Christ. So, message na to ay sa atin. Sa konteksto natin, hindi natin masyado maintindihan kasi hindi naman tayo nakakarating ng Middle East, particular doon po sa Mediterranean Sea, malapit doon sa para makita po natin yung component ng soil na to. Actually, yan po ini-export sa ibang bansa at ginagamit beauty products. Ang ganda pala ng gamit noon. Akala natin pampalasa lang. So, bakit yan ang ginamit niya? Kasi gusto ng Panginoon i-drive sa puso at isipan ng kanyang mga hearers, ito ang component ninyo. Na kapag in-scatter kayo sa isang lugar, dapat may epekto. Dapat nagkakaroon ng nai-enhance kung ano dapat may enhance. Enhance yung goodness, may enhance yung kindness. Ganoon ang itinuturo ng Panginoon. So, sabi dito, salt promoted good things, no? Ayan, ayaw gumana. Salt promoted good things we wanted to try. Dalawa yan. And salt inhibited bad things we didn't want to see grow. Yan po yung gustong object na gusto ng Panginoon na i-deliver sa kanyang hearer. Sabi dito, salt promoted good things we wanted to try. Ano yung good things sa yon? It became an enhancer. Diba? Sa pag nilagay sa ihalo doon sa beauty products, nagpapaganda ng itsura. Tama. At inhibited bad things we didn't want to see grow. Ito palang asin na to, ini-spread doon sa lupa para yung mga bad chemicals ay kanyang kukontrolin para hindi makaapekto doon sa itatanim. Kaya nagsisilbi siyang fertilizer. No? Siya yung asin na to, siya yung pipigil para dumami ang molds, para dumami ang mga bacterias na naandoon sa lupa na pwedeng kumain ng mga halaman. Kaya ini-spread. At ito po ay hindi, wag niyong gagayahin. Pag magluluto kayo, wag niyong isang kutsara. Sa kanila ay pala-pala ang inihahagis sa lupa. Baka naman pinapala niyo, ilalagay sa kaldero. Aba, ibang usapan yon. Iba na tatamaan sa atin noon. No? So ano ang gusto ng Panginoon bigyan dito ng emphasis sa atin bilang mga Kristiyano?
Ay, pabalik pala yon. Ayan. Dapat daw tayo ay maging mga authentic Christians, affecting the taste of environment it is placed in. Ano ibig sabihin nito? Pag tayo ba ay napasama sa mga hindi mananampalataya at marami sila, nami-mixed ba tayo at nawawalan tayo ng taste? Kasi sabi ng Panginoon, pag nawalan na ng lasa, hindi na muling maibabalik pa. So, kaya pag tayo pumunta sa crowd, dapat malinaw sa atin na we will not be mixed in them. Ang isang dahilan din po pala, kaya nawawala ng kabuluhan ang asin sa panahon na yun, kapag meron po kasi sa kanilang matatalino daw ng mga negosyante, dahil nga siya ay napaka-pure, para daw dumami, hinahaluan ng buhangin, na puting buhangin. Nabasa ko lang. So kapag gano'n, nalaman ba, bumili yung isang ng 2 kilo na asin at nalaman niya na may buhangin, tinatapon na niya yon. Hindi niya nagagamitin kasi makukuha at makukonsume nila ang buhangin at yung masama sa katawan nila. Kaya tinatapon na nila yon. Wala nang magiging silbi siya. So yun ang idea na sinasabi ng Panginoon na kapag tayo ay iminix natin ang sarili sa hindi pure na intentions, no? Sa hindi pure motives, sa hindi pure na nakalooban ng Diyos o sa mga tao na alam natin na magbibigay sa atin ng impluwensyang hindi maganda, and we mix ourselves to them, nawawalan tayo ng silbi sa lugar na yon. No, nawawalan tayo ng value. Kaya ang sabi ng Panginoon, bakit dapat tayo ay maging authentic Christians? Pag sinabing authentic Christian, legit na Kristiyano, hindi sa salita lang. Maraming Kristiyano ay nagpapahayag na sila'y Christian, but never in the way of their lives they became Christian. No? Hindi nakikita sa kanilang aksyon, hindi nakikita sa pag-uugali o sa inaasal, lalo na kapag walang nakakakilala sa kanila. Yung mga hindi sila nakakaapekto sa taong pinupuntahan nila, dahil sila ay naihahalo at nawawalan sila ng value kapag naihalo o na-mixed. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag niyong mahalin o ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Do not mix ourselves to the world. No? Kaya binanggit dito ng Panginoon is earth is because we will be preserving the earth. We will become fertilizer of this earth. Na kapag tayo na scattered, 2 bagay, yung binanggit kanina, balikan natin, promoted good things we wanted to try, and inhibited bad things we didn't want see to grow. Yan po yung dahilan bakit sinabi na kayo ang asin ng sanlibutan and I am scattering you all to this earth. Yung soil na binabanggit doon ng Panginoon, sapagkat ang earth na to ay punong-puno ng bakterya. Maraming bad things. Napakaraming bagay na napakahirap para tumubo ang kabutihan sapagkat mas nananaig ang kasamaan. So, kung tayo mga Kristiyano, tapos ihahalo natin ang ating sarili sa kanilang activity na alam naman natin hindi kalooban ng Diyos, then nawawalan tayo ng value. Nawawalan tayo ng silbi bilang asin ng sanlibutan. Kaya kung tayo may maihalo, ito yung maganda. We will promote good things we wanted to try and inhibited bad things we didn't want see to grow. Yun po yung sinasabi ng Panginoon. No? Then, ang sabi dito, ang pagkatawag ng Diyos sa mga Kristiyano is, sabi diyan, different, authentic in our faith and values. Yan po ang ibig sabihin. Kasi kung sa panahon na yon, kapag sinabi ng Panginoon ang asin, napakalinaw sa mga hearers niya kung ano ito. Kasi yung palang pag inihalo siya, di ba, may mga manure doon di ba, binabanggit doon. Kapag po inihalo, kasi ginagamit din nila yung manure as fertilizer. Pero marami din palang nakalagay doon sa loob ng manure ng mga maliliit na mga bakterya sa pwedeng pumatay din ng halaman. So ang ginagawa, i-mix. At ang ginagawa ng asin,
ay pinapatay niya ang bakterya doon at ini-enhance niya yung mga chemicals na pwedeng makatulong sa paglago ng halaman. Kaya binanggit niya dyan, earth. At tayo inilagay dito para tayo ang maging fertilizer of the earth. At only preservative, kundi fertilizer, ma-enhance ang goodness, ma-enhance ang kindness, ma-enhance yung love, yung pagmamahal sa isa't isa sa pamamagitan ng kanyang mga anak na in-scatter dito sa mundo. Ngayon, kung ang magiging activity natin ay katulad lang ng nasa earth, ay nawawalan siya ng value. So, ang naisin ng Panginoon, nung sabihan niya mga lagad, you must be different. You must be authentic, especially in your faith and values. No? Ang pananampalataya ay, alam natin, naririnig natin madalas, di ba? Pero ano ba ang ibig sabihin talaga ng pananampalataya? Kagabi, nag-illustrate ako doon sa lamay po ng ating kapatid na Kaloy. At sabi ko, napakaraming tao is naniniwala sa Diyos. Kaya nga sila nagpupunta sa mga simbahan eh. Kaya sila nagiging relihiyoso because they believe God. But few are trusting God. Few are having faith in Christ. Kasi kapag tayo po'y nanampalataya, ipagkakatiwala natin sa Kanya ang ating buhay at hindi na tayo ang magmamaneuver ng buhay natin, kundi ahayaan natin ng Diyos ang magmaneuver nito. Magpatakbo ng ating buhay. Doon tayo nagiging different. Doon tayo nagiging asin ng sanlibutan if we allow God to take over our lives sa decision making, sa relating to others. Kaya sabi ng Panginoon, makikita natin, ang ganda nung niya, kasi pagbabasahin po ninyo, yung Matthew chapter 5, saan niya sinimulan? Sa Beatitudes. Blessed are the poor in spirit. Nang ibig sabihin po, sa sanlibutang ito, we must be dependent on God, not on ourselves. Kasi alam nyo, ang poor, lagi po yung nakaasa. Lagi po yung nakataas ang kamay. At ang ginagawa ng Panginoon, gustong maintindihan ng kanyang hearer na wala tayong magagawa outside God. So we must be dependent on God. So, ang authenticity ng pagiging pagiging Kristiyano, we are not proud, kundi we are humble before the Lord. No? Yung, kumbaga, alam natin, kahit tayo po ay dumating na sa pinaka-height ng ating success, ang ino-honor pa rin natin ay ang Diyos. Hindi, kung hindi ako naging ganito, wala. Parang ganon. Hindi natin ilalagay ang sarili natin sa throne. Kung tayo ay authentic Christians. At kapag nakikita ng mga tao na tayo ay mababa ang kalooban, mas napapalapit sila sa atin at pagkakataon natin para ibahagi ang salita ng Diyos. So, we must be different in our faith and values. So unique, so authentic, that deeply impacting the environment and the surrounding. Ano ba ibig sabihin nito? Pag sinabing unique. Kasi binanggit po doon, sabi niya, blessed are the poor in spirit. Ano pa? Blessed are the meek. Blessed are the peacemaker. Blessed, tapos sa huli, blessed are those are being persecuted. Bakit po? Kapag po tayo ay gumagawa ng tama at nagkakaroon po tayo ng epekto sa ibang tao, hindi po natutuwa ang marami. Kasi ang ginagalawan ng mundo ay masama. So, ang ibig sabihin ng Panginoon dito, kapag tayo ay sinabing salt of the earth, inilalagay kayo sa mundong marumi. Inilalagay kayo sa mundong malapit ng mabulok. Inilalagay kayo sa mundong ito na kinakain na ng napakaraming bakterya. At pag nailagay kayo dyan, yung mga chemical components na meron kayo at may halo yan dyan, papatayin niya
ang mga ito para ma-preserve, ma-enhance kung ano ang meron dapat sa sanlibutan. Pero kamusta po pag tayo'y nahalo na sa mga hindi mananampalataya? Kamusta ang ating galawan? Kamusta ang ating mga lingwahe? Kamusta ang ating, okay lang pong humalakhak nakita ang ngala-ngala. Pero wag naman kapag mayroon po silang green jokes. O mga parang joke na dinidegrade ang isang tao. Yung gagamitin niya sa ang kanyang wit sa paggawa ng isang pagbibiro, pero sinisira naman niya ang isang tao. Wag na wag tayong tatawa sa mga ito. Dapat nalulungkot tayo kapag mayroong isang nagbibiro sa kanyang kapwa at sinisira niya ang kanyang katauhan. Never smile or laugh on this. Hindi yun ang pagkatawag ng Diyos sa atin. No? So, dapat pagka may ganun, wag naman ganyan kasi importanteng tao din siya, mahalaga din siyang tao. Diba? Ano yung impact natin kapag tayo ay nasa community? Kasi kaya nga tayo sinabing salt of the earth, i-scattered tayo sa mundong ito para ma-preserve, para mag-enhance, para ma-fertilize ang soil na kung saan tayo naroon. Ngayon, kung tayo ay mag-mix, ang masakit lang kasi kapag nag-iisa ka at napakarami nila, ang hirap. Diba? Kaya nga, don't mix yourself with them. Kasi pag na-mixed up ka, madidissolve ka. At kapag na-dissolve, nawawalan ka na ng alat. Nawawalan ng value. Kaya kung maaari, kapag nakikita mo, eto yung mga activity nila, begin to detach yourself from that activity, not from those people. Kasi tinawag din tayo para i-reach sila. Diba? So, yan po. Different, authentic. Ito po yung pagkatawag ng Diyos sa atin bilang mga salt of the earth. Christians are agent of change. Binabago po ng asin ang components. Gaya ng sinabi ko na, ang isdang malambot ang kanyang flesh, kapag po siya ay nahaluan ng asin, nagiging buo, solid, matikas, enhanced. Catalyst for growth and transformation. Ano ba yung catalyst? Parang pag iminix mo, parang yung inihalo sa tinapay, lebadura, ang tawag ng Panginoon, na ang pag naihalo ito sa magkakaroon siya ng effect sa buong dough. Doon sa minix na flour. Tapos, lalaki siya. Di ba? Lalaki. Magkakaroon ng volume. So, yun po ang isabihin ng catalyst. Kapag po tayo ay naihalo sa mga hindi mananampalataya, dapat merong nababago. Merong nakakaapekto. May nangyayaring tama at maganda doon sa lugar na kung tayo ay inilagay ng Diyos. Sa church, hindi problema pare-pareho tayo dito Para tayo isang pala lang ng asin. Pero pag nasa labas na tayo at in-scattered, kamusta na? Wala nakakakita sa atin. Minsan hindi tayo kilala ng community yung pinupuntahan natin. Pero si Lord, alam niya kung bakit niya tayo nilagay doon. Para maging agent of change, catalyst for growth and transformation, fertilizer gently spread on the soil to promote healthy growth. And disinfectant preventing the spread of unwanted things. Yung asin, pwede rin palang disinfectant yon kasi nga pinapatay niya ang bakterya. Kaya lang pag nilagay niyo sa sugat, sobrang sakit yan. Napakahapde, inasinan mo ang yung sugat. Sobrang sakit. Kasi ganoon umi-epekto at pinapatay niya
ang ambak. Lalo na yung mga asin. Kaya yung iba po, magkukwento lang po ako, no, ako'y bata-bata pa, kaming mga magkakaibigan, after ma-circumcise, 2 days, pabababa rin po kami sa tubig dagat. Kalahating araw kami doon naglalaro, naglangoy-langoy, kasi nakaka-apekto daw sa mabilis na healing yung tubig dagat. No? So yan po ginagawa rin po doon sa Israel. Para po mabilisan ng paggaling, nagbababad po sila sa Dead Sea. No? Kapag meron po silang mga scars. So ngayon, the question is this, why did Jesus use this? To illustrate something sa mga mananampalataya. Ngayon, sabi niya, kayo ay asin ng salimutan. I am now spreading you out to this earth. Preserve, enhance, yung mga bagay na i-enhance. Mamatay ang dapat mamatay. Huwag naman yung tao, no? Kundi yung mga practices, yung mga principle that go against the principle of God, dapat nawawala kapag naandoon tayo. Dapat ang na-enhance the principles of God while we are there. No? Dahil, lagi sinasabi di ba sabi ni Apostle Paul in Romans chapter 2 verse 2, do not conform to the pattern of this world. Di ba sabi niya, huwag kayong umayon sa sanlibutang ito. Sa halip, magbago ng isip, no? Sapagkat yun ang paraan natin ng pag-aalay ng pagsamba. So, napakahalaga po ang sa pag-spread po nito, nabasa ko po doon nung nagkakaroon po ng reading. Hindi po yan ini-spread na parang fertilizer na kinakamay lang. Ginagawa po nila, pinapala nila yon sako-sako, inihahagi sa lupa. Inihahagi sa lupa, no? So, kaya napaka-importante, sabi ng pag-aaral doon, quantity matters, no? Pagdating po dito sa paggamit ng salt. No, ample amount of salt is needed para magkaroon po ng tinatawag na transformation. So, anong ibig sabihin? Kapag ang mga mananampalataya ay nagkakaroon po ng pagkakaisa at nagsasama-sama at nagsisilbing asin ng sanlibutan, malaki ang nagiging epekto. Acts chapter 2, ano po naging effect sa mga tao sa panahon na yon? Napakabilis yung spread ng church. Kasi nakikita sa kanila ang isang katangian na nakakapag-inganya ng mga mananampalataya, kaya sila sumasama sa mga mananampalataya. Sa Acts chapter 2, mababasa po natin dyan. And the Lord added to them those who are being saved daily. Isa lang kaya ang nasa-save sa araw na yon? I don't think one person. I-times mo lang sa 2, ang daily, sa isang taon, ilan na? 600 plus. 30 years na ang church, 33. Pero parang 33 lang din ang tao. Isang taon lang ba nadadagdag sa isang taon? Kasi dapat makita natin sarili, ano ba ang epekto ko sa komunidad na ginagalawan ko? Kamusta ba ako sa aking kapitbahay? Baka ayaw na ayaw kanilang makikita kapag lumalabas ka. Nakakalungkot kasi meron po kaming pinupuntahan, sinasamahan ko minsan sa pastora. Lagi niyang bukang bibig, leader ng church, ganito sa church, ganyan-ganyan. Pero alam niyo, kaaway niya ang security guard sa subdivision nila. Hindi nila kasundo ang mga kapitbahay doon. Sabi ko, wag na sana magsalitang Kristiyano siya. Kasi nakakahiya. When we speak that we are Christians, dapat maging asing tayo. Magkakaroon tayo ng epekto sa komunidad na ginagalawan natin na ma-enhance ang kabutihan, ma-enhance ang pagrespeto, ma-enhance ang paggalang, ma-enhance ang pagpapakita ng pakikipagkapwa-tao. Kung hindi yun nakikita, nawawalan tayo ng silbi sa community. Hindi sila naapektuhan. Walang transformation. Ano sabi ng Panginoon? Mabuti pa sa Kanya, itapon at tapak-tapakan ng mga tao. Kalungkot lang, di ba? So, ngayon, sabi ng Panginoon, we are salt of the earth. Dapat po tayo'y magkaisa.
Because hindi makakaapekto ang iisang tao sa isang malaking komunidad. Katulad nito, pinagpe-pray natin tong community dito sa paligid. Paano kaya nila nakikita tayo? Ino-observe kaya nila tayo dito sa church? Bakit wala man lang tayong naiingganya sa kapitbahay natin? Or bakit hindi tayo makapagyaya ng mga kaibigan natin papunta sa church? Baka kasi pagkasama natin sila, wala tayong pagkakaiba sa kanila. Dapat pagkasama nila tayo, meron silang nakikita, parang gusto kong sumama sa inyo kasi parang iba yung kilos mo. Yun, nagiging catalyst tayo. Nagiging asin tayo na sinasabi ng Panginoon. So, quantity matters, effective only when direct contact with the dirt. Ayun pa. Kapag po ang asin ay nasa lalagyan lang, wala siyang silbi. Tama po ba? Dapat yan tinatanggal doon, inihahalo sa nilulutong ulam, o kaya kung sa panahon ng Panginoon, inaalis sa sako at pinapala at inihahagis, inihahalo sa mga dumi ng hayop. Ang masakit doon, kapag tayo inihalo, nagkaroon ng direct contact with dirts, question is, na-enhance ba ang dirt? O namamatay ang dirt? Effective only when direct contact with dirts. The reality is that this world is evil. So, ang contact natin sa mundong ito ay labanan ang kasamaan. Labanan ang puwersa ng mga diablo. Kaya nagkakayat nilagay ng Diyos dito. Para hindi kasi minsan, ang sarap mag-awitan. Siyempre, magkakasama tayo bilang Kristiyano, pare-pareho tayo. Pero pag tayo ay inilabas na ng Diyos dito sa church, in-scattered na tayo, kamusta? Doon lalabas yung sabi naman, you are the salt of the earth. Na pagbalik mo dito, may kasama ka na uli. Na pagbalik mo dito, masaya ang iyong pamilya. Na pagbalik natin sa isang gathering, talagang makikita nila na may epekto tayo sa sanlibutan. Ito, quality also matters. Meron tinatawag silang adulterated salt. Ito yung tinatawag na salt mixed with sand na ginagawa ng magagaling ng mga negosyante noong panahon na yon, na hinahalo nila yung puting buhangin na hindi halata na inihahalo sa asin. So meron talagang mga taong mahuhusay sa panahon lang, mahuhusay kumilatis. Hahawakan nila talaga yan at gaganunin ng kamay. Iba yung gaspang ng asin at gaspang ng buhangin. Kapag nalaman nila may buhangin, di na nila yan bibilihin or kung naiuwi na nila sa bahay, itatapon na lang nila kasi hindi siya authentic. Paano kaya tayo? Baka hindi tayo authentic, namimix tayo sa sanlibutan, kaya nahihirapan ang taong i-distinguish kung tayo ba ay Kristiyano o hindi. Christian can really influence the world if they remain distinct. Tandaan natin yan. Kailangan may distinction na nagsasabing ito ang Kristiyano, ito ang hindi Kristiyano. Kamusta tayo? Yung bang mga taong nakasama natin, nadidistinguish nila, ito talagang parang meron siyang pananampalataya. Kasi kahit na maraming pagsubok, nakangiti pa. Kahit napapagod, nakakapag-serve pa. Kahit maraming problema, tuloy lang ang buhay. Yun, nadidistinguish nila yun. Sabi niya, Romans 12:1, prevent evil from spreading and promote the growth of good. We must be completely different from the environment that surrounds you. Yan. So, dito, sa spiritual component po, para mas maintindihan natin, ay, pabalik pala ako. Nalilito ko dito sa gamit natin. Yan. Basahin ninyo. Yan ang component ng mga Kristiyano. Blessed are the poor in spirit. Meron ba tayong dependence on God? Blessed those who mourn. Tayo ba'y nagdi-display ng empathy, ng compassion sa tao?
Blessed are the meek, contrast to competitive and aggressive act of the world. Then, blessed those who hunger and thirst for righteousness, seek justice and goodness in the world of selfishness. At pag ginagawa natin yan, automatic, ipipersecute tayo. Kasi nakikita ng sanlibutan, iba yung nangyayari sa atin. At hindi gusto yan ng sanlibutan ng earth. So, sabi niya, you are the light of the world. Ito mabilis kasi alam na natin ang light eh. Ang dahilan kung bakit may ilaw is to expose something hidden in the dark. At kapag ka nagkaroon ng exposure, ano mangyayari? Nakikita na natin, nagkakaroon tayo ng correct vision at nakikita natin ang mga lalakaran natin. Nakikita natin ang gusto nating tahakin. Alam nyo, sabi ng Panginoon, minsan ginamit niya ito sa illustration, your word is the light unto my feet and the light unto my path. Tama ba? Ay, lamp pala yung isang lamp. So, dalawang klase ng ilaw ang binanggit doon sa Psalms. Lamp, na madalas ito'y ginagamit during night time. At light, nang binabanggit doon ay daytime light. So, sa lamp, ang nakikita mo lang yung lalahakbangan mo. Tama ba? Yung lalakaran mo. Pero, kitang-kita ka ng mga tao sa malayo. Ano kanya ibig sabihin? Sa atin, kapag tayo dumadaan sa mga mahihigpit na mga pagsubok ng buhay, andyan ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng way, ng guide to move one step at a time. Pero habang lumalakad tayo, nakikita rin tayo ng mga sanlibutan na may dalang ilaw. Nako nyo ba? At dahil nakikita tayo may dalang ilaw, sila na nasa kadiliman, susunod lang sa atin para hindi sila mahulog sa ditch o sa butas sa daan. Sinusundan po niya tayo kahit madilim. Nakikita nyo ba yung picture na to? Tapos, yung daytime naman, it talks about long perspective, a distance, malayong tanawin. Nang ibig sabihin, tayo po'y binibigyan din ng salita ng Diyos para makita natin ang hinaharap. Makita natin yung plano ng Diyos sa buhay natin, yung future na gustong ihanda ng Diyos para sa atin, na magbibigay sa atin ng direction. At lahat dito ay nakakakita. So, pag sinabi pong ilaw, hindi ito ma-overcome ng darkness. Kahit po yan na a single spark, kapag yan ay nasa gitna ng kadiliman, yan po ay kitang-kita. Pero subukan nyo magsindi ng posporo during daytime. Makikita ba siya? Kahit nga kandila, hindi na mapapansin kapag daytime. So ano po ang ibig sabihin ng Panginoon dito na you are the light of the world? Ngayon, ginamit niya dito world. Kanina, earth. Na kanya, yung description na ginamit niya sa earth is preserving yung earth, yung sabihin, yung system ng ano. Ito naman, pag sinabing world, kasi ang mundo natin is in darkness. Remember, pinagaharian ang mundo ng kadiliman. That's why sinabi ng Panginoon, from you are transferred from darkness into light. Kasi ang mundong ito ay madilim, bulag sa katotohanan, bulag sa pagmamahal ng Diyos, bulag sa pagmamahal sa kapwa, madilim ang nilalakaran at lahat ay naliligaw at nalalayo at ayaw ma-expose sa liwanag. Bakit? Kapag na-expose sa liwanag, nakikita na ang sarili. Kaya kanina, papunta namin dito, sabi ko, Lord, bakit itong mga dadaan kasi kami may simbahan, traffic talaga dito sa palabas ng Golden Horizon. Daming nakapark, daming taong tawid, labas-masok sa kanilang simbahan. Sabi ko, Lord, bakit po? Kami na naghahayag ng salita niyo para magdala ng liwanag, bakit kakaunti ang pumapasok sa church? Samantalang sila hindi naman humahayo, hindi nangangaral, pero pinupuntahan at pinipilahan ng mga tao. Because those are blind faith. Blindness. Kasi pag pumunta ka doon, walang nakakakilala sa'yo, na even yung pari, hindi ka kilala.
Tama. So, pwede kang mamuhay ng gusto mo. Pwede kang mamuhay na walang makikialam sa'yo, basta pupunta ka lang doon. Pero pag naging Kristiyano tayo, ma-expose tayo sa liwanag, makikita natin ang mga kamalian natin, at doon tayo magsisimula ng pagbabago. Ang daming pumupunta doon sa lugar na yon kasi ayaw nilang magbago. At kakaunti ang nagnanais magbago. Kaya sabi ng Panginoon, narrow is the gate that leads to destruction. No? Wide is the gate that leads to destruction. And narrow is the gate that leads to life. Kaya mga kapatid, dalahin natin ang sabi ng Panginoon, let your light shine before men. Ano naman ang sinasabi ng Panginoon na light dito? Sa katotohanan, the world is in darkness. So, single spark lang, magkakaroon na siya ng effect. Tama ba? Single spark. Hindi kailangan sulo ang dala mo. Kahit posporo, ikis-kis mo lang yan, magkakaroon na siya ng epekto sa napakadilim. At kapag ang tao nakakita ng liwanag, susundan nila yan. Ngayon, ano ba sinasabi ng Panginoon? Sabi niya sa John 3:19-20, this is the judgment, that the light has come into the world. Ayun, binanggit yung world, na nasa darkness. And men loved darkness rather than light, for their deeds were evil. For everyone who does evil hates light and does not come to the light for fear that his deeds will be exposed. Paano tayo magiging sa libutan? Kapag may sistemang nagaganap, dapat tayong magpakita ng katarungan. Kapag may injustices, dapat tayong magpakita ng hustisya. Doon tayo nagiging liwanag. No? Tanda natin, men love the darkness. Bakit kaya? Kayo ba gusto nyo nasa dilim? Sino rito ang takot sa dilim? Ako pag matutulog, gusto ko patay lahat ilaw. Kasi parang kahit nakapikit ako, parang may sindi yung mata ko na ilaw. Kaya mas gusto ko matulog. So, ano ibig sabihin? Parang ano lang, pero hindi naman ibig sabihin, ang ano dito ng love darkness, yung talagang ayaw na nilang pumunta sa liwanag. Parang mga bat. Alam mo yung bat? Yung paniki. Ang paniki, mas gusto nilang magkumpol-kumpol sa loob ng kuweba na walang ilaw. Kasi hindi nila nakikita ang sarili nila pare-pareho. Pero once na na-expose sila, makita nila, ay may pangil pala ako. Sabihin ng bat, may pangil pala ako, ang pangit pala ng pakpak ko. Diba? Kala ko, ang galing kong lumipad. Yung pala, ang pangit ng pakpak niya. So, makikita niya ngayon ang pakpak ng ibon. Iba pala yung pakpak ko sa kanila kasi nasa liwanag na sila. Yun yung sinasabi natin. Once we are exposed to light, we will see ourselves. Ngayon ang sabi ng Panginoon, you are the light of the world. Ano ibig sabihin? Exposed evil. Ipakita natin ang nangyayaring kamalian sa daigdig na to. Doon tayo magiging liwanag. So, it's about who we become. Yan. Illuminates its surrounding effortlessly. Alam nyo, yun ang gusto ko dyan . You don't have to effort anything. Ang kandila, ilagay mo lang sa gitna ng kadiliman. Hindi niya kailangan magpakaliwanag ng sobrang liwanag. Nakaka-apekto na siya kahit ang liit-liit ng kanyang sindi kasi nasa gitna siya ng kadiliman. Ano kanya ibig sabihin? Kapag may dumarating na mga tao na dumadaan sa mahigpit na mga pagsubok, kalungkutan, at naandoon tayo, nagkakaroon kaya siya ng pag-asa? Nabubuhay kaya ang kanyang pag-asa because of our presence? Or lalo siyang nadidismaya kasi andoon tayo? Diba? We are placed, is about who we are. Ibig sabihin,
Nung tayo tinawag ng Panginoon, you don't have to be a radiant light na parang kundi kung ano yung ibinahagi sa yung liwanag ng Panginoon. At tandaan natin, ibinahagi yung liwanag ng Panginoon, pumunta ka sa dapat mong puntahan. Ano ibig sabihin? Wala daw ilawan na nilalagay sa ilalim ng takalan na hindi nagagamit. Baka masunog pa yung higaan mo pag nilagay sa ilalim ng higaan. Saan nilalagay? Sa dapat niyang kalagyan, sa patungan. Para Para maliwanagan ang nasa loob ng bahay at makagawa sila. At ang sabi niya, in the same manner, in the same way, let your light shine before men so that they may see your good works. Sabi ng Panginoon. Saan ba natin dapat ilagay sarili natin? Sa church, sobrang liwanag na natin, puro ilaw tayo dito Pero pag lumabas tayo, pundido ba tayo? Kaya nga sabi ng Panginoon, pumunta kayo sa sanlibutan, sila'y nasa kadiliman, dalahin niyo ang liwanag sa kanila. At sa pamamagitan nito, we will expose evil in their lives at makikita ang sarili, mag-humble sila sa Panginoon, lalapit sila sa Diyos, magkakaroon ng pagbabago. So, kaya mga kapatid, pag kayo pumasok sa pintuan na yan, ang tingin sa inyo ng mga tao, banal. Hindi nagagalit. Hindi nagtatanim ng sama ng loob. Pero ang malungkot, hindi naman lahat ng pumapasok sa pintuan na ito ay meron ng ganong klaseng pag-unawa sa kabanalan binigay ng Diyos. Kaya pag lumabas, tapos nakita yung attitude, yan pala, sumasamba dyan sa tagahusana. Ba't ganyan ugali? Patay, damay tayong lahat. Ano yung ibig sabihin? Kaya pag tayo pumasok at lumabas dito, dalawa lang ang kailangan nating dalahin. Asin, tsaka ilaw. Kung saan tayo pupunta, dapat may epekto tayo. Kung tayo ay nilalagay sa public eye, nakatingin talaga ang mga tao sa mga pumupunta sa loob ng church at hinuhusgahan nila tayo sa ating mga kilos, pananalita. Mag-a-agree ba sila sa kanilang judgment or i-cross out nila ang kanilang judgment kasi nagkamali sila ng paghatol? Dapat mali ang paghatol nila. Hindi mag-a-agree. The true significance of this light is allowing others to see and benefit from the light you radiate, having a higher moral, ethical standard. Ayan. Pansinin niyo sabi ng Panginoon, sabi niya, pag tumingin ka ng may mahalay na pagnanais, nagkakasala ka na. Wala pang aksyon yon. Kapag namuhi ka sa tao, meron ka ng kasong murder o kasalanan ng pagpatay, hindi mo pa siya ginagalaw. Bakit itinaas ng Diyos? Kasi tayo nga ang magdadala ng liwanag. Nang ibig sabihin, talagang tayo mga Kristiyano, dapat ang standard ng pamumuhay natin, ang moral and ethical standard natin is the standard of Christ. Holiness and righteousness. Kapag hindi nakikita ng mga sanlibutan yan, wala silang nakikitang liwanag. Walang nakikitang transformation. Walang nakikitang pagbabago. Pareho lang. Kasi sabi ng Panginoon, kung ang ilaw na nasa inyo ay liwanag ba yun sa yung parang mata? Ay kadiliman pala, parang lalo ka napapahamak May binanggit ang Panginoon doon yung mata, tungkol sa mata, na hindi mo alam na bulag ka pala. Tapos aakayin mo rin yung kapwa mo bulag, saan kayo pupunta? Mahuhulog kayo sa bangin. Napapahamak. So, ano ibig sabihin nito? Dapat lagi natin i-expose ang sarili natin sa light ni Christ para makita natin kung anong dapat alisin, kung anong dapat karakter na makita sa atin, kung anong dapat na ugaling nakikita, kung ano yung dapat ikinikilos natin, yun dapat ang ini-expose natin sa harapan Diyos. Alam nyo, in the world of worries, ang pagtitiwala kay Jesus ay isang bright light. Yung bang, alam natin ang mundo nabubuhay sa alinlangan, ang mundo nabubuhay sa pag-alala, maraming alalahanin.
Ang pagsisikap ng tao, palagi ang direction ng Ginoo, pero uuwi at uuwi sa tinatawag na kabiguan. Paano natin maihahatid yung pagtatagumpay? Paano magiging bright light yung meron tayo kapag nakikita nila na tayo ay hindi nababagabag sa maraming bagay? May worry tayo. Sino dito walang worry? Pero hindi lahat inalala mo na. Pati yung tutulugan ng aso mo, hindi mo alam, hindi ka makatulog kung saan mo siya papatulugin. Di ba? Sabi ng Panginoon, sapat na ang alalahanin sa isang araw. But when people see that we are trusting God, depending on Him, we are poor in spirit, no? We are meek, nakakaroon tayo ng compassion, nakakaroon po tayo ng nagiging peacemaker po tayo, nakikipdaan ng pagkakasundo, napakalaki ng epekto po nito. At doon sila nakakakita ng liwanag. Ulitin ko, ang mundo ay nasa kadiliman. A single spark of light might lead them to the right direction. Kaya tayo po yun. Ang buwan, nag-e-exist siya sa mundo. Kapag nasa likod siya ng earth, may liwanag ba siya? Pag ano siya? Kailan lang siya magkakaroon ng liwanag? Kapag na-expose sa sunlight. Tapos, ang exposure niya sa sunlight ay naandoon sa kabila ng earth. Tama ba? Sa daytime. Ito ang earth, andito ang sunlight, andito siya. Wala siya rito. Andito siya. So, ngayon, tumatama sa kanya yung liwanag ng nagbabounce naman papunta sa earth. Ganun po ang mga Kristiyano. But if we are not exposed to the Word of God, we are not exposed to Jesus Christ in our relationship with Him, hindi tayo magliliwanag. Kasi matatakloban at matatakloban tayo. Kaya lagi natin i-expose din natin sarili sa light kay Jesus Christ. Para lalo natin nakikita ang ating sarili. Expose natin ang sarili natin sa Word of God. Kasi ang Word of God ang mag-expose ng ating mga ugali, maling gawain. At pag nakita natin, go to God and repent. And pagsikapan natin tayo po, saan man tayo pumunta, tayo'y magliwanag, magdala ng kaliwanagan. Kaya, balikan natin ang sabi ng Panginoon, you are the salt of the earth. I-preserve natin, maging fertilizer po tayo. Mawasak at masira ang mga decay na sumisira lalo sa mundong ito. Tayo ay nabubuhay sa mundong madilim. Alam niyo, ang ganda, no? Kapag tayong lahat ay mayroong kanya-kanyang maliliit na kandila, tapos lumabas tayo ng simbahan, dito maliwanag tayo kasi dami natin eh. Pero pag lumabas ka na ng simbahan, dala mo yung maliit na kandila, ingatan natin na hindi mahihip ng hangin. Kasi pag nahihip ng hangin, patay. Wala na. So, ang gagawin natin, buong ingat natin siyang hahawakan. At pagkakailangan natin siyang ilabas para magkaroon ng liwanag, ilabas natin. Huwag natin itago ang buhay natin bilang Kristiyano. Let this Christian life be exposed in this world. Huwag tayong mahiya. Isa nahihiya tayo magpakilalang Kristiyano. Tayo mahiya. Dapat natin ikarangal na tayo ay kay Kristo. Tayo ay Kristiyano. Bakit? Yun yung magiging paraan natin para maghatid ng liwanag sa kanila. Kaya pag pinag-aralan natin mabuti, sinabi ng Panginoon, malaking challenge po. Bakit? Nandito po tayo sa mundong nabubulok at narito tayo sa mundong punong-puno ng kadiliman. Tandaan natin, ang liwanag na ito ay hindi galing originally sa atin. Sabi ng, in Him was light, a life, and that life is the light of all men. Kay Kristo tumanggap tayo ng buhay at ang buhay natin dapat magliwanag sa sanlibutan. Ang ilaw, ang fire na nagdadala ng liwanag ay binubuo ng 3 component. Anong nakakabuo doon? Gas, ano pa? Heat, at saka ano isa? Yung fire. Gas,
heat at saka oxygen. Ayan. Pansinin ninyo yung mga yon. No? So, pag wala ang isang component doon, walang fire. At pag walang fire, walang liwanag. Tingnan natin, andoon ang component ng Holy Spirit. Andoon ang component ng solid na tayo po yon. Sa atin kasi parang tayo yung mitya. Ano tawag doon? Mitya nga ba yon? Ang mitya, may gas dyan, pero pag hindi mo nilagyan ng heat, di ba? Wala rin siyang magiging liwanag. Kailangan ng heat. And that heat is the love of God na kailanman hindi lalamig. And the gas is the spirit na magsusustain ng fire. Okay nyo? Tayo po, mitya lang. Mitya lang. Pag yan po ay hindi nalagyan ng heat at walang gas, walang apoy, at walang liwanag. Kailangan merong heat. The love of God that is in us. At kailangan ng Holy Spirit para masustain ang fire at mag-create ng light sa mundong ito. Kamusta po? Natanggap na natin ang pag-ibig ng Diyos? Tayo ba'y umiibig sa Kanya? So makita ito sa pamagitan ng pag-ibig natin sa kapwa. At sa tulong ng Espiritu Santo, isusustain niya tayong magmahal kahit ang mga tao sa paligid natin hindi na mukhang kaibig-ibig. Kahit siya ay nagiging kaaway na natin, matututunan pa rin natin silang mahalin sapagkat ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng gas o ng fuel na para mag-sustain tayo ng fire at mag-create ng light sa mundong ito. Kaya the challenge is this, mga kapatid. Paglabas natin dito, uuwi tayo bilang salt and light of the earth. At darating ang panahon, marami po tayong may lalapit sa Panginoon. Let us pray. Lord, salamat po sa umagang ito. Ipagpala niyo po kami sa iyong mga salita na amin pong napagbulay-bulayan. Malaki ang challenge ito sa amin, Panginoon, sapagkat napakadilim ng mundong ito sa mga prinsipyo na taliwas sa inyong prinsipyo. At it is decaying, Panginoon, sapagkat ang sistema ng pamumuhay ng mga tao ay papunta sa corruption. Panginoon, kami na tinawag ninyo para maging asin at sanlibutan ay makaapekto para sa mga pagbabago. Makakita ng hustisya, katarungan sa panahon na kailangan ito. Makita si Kristo sa aming buhay at makapamuhay kami na ayon sa iyong kagustuhan. Tulungan niyo po kami kung paano po tayo nagkaroon ng effect sa mga mananampalataya ng unang panahon na pakinggan ito ay magkaroon din ng epekto sa amin sa paglabas namin. Lord, hayaan niyo po na sa paglabas namin ito, meron kaming commitment na dala-dala. Meron kaming take away. Tinawag niyo po kami bilang asin at ilaw ng sanlibutan. Salamat po, Diyos. Ito mga dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.